Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to create or how to make financial plan. So yung financial plan, there are three types. It can be budget plan, it can be savings plan, at it can be investment plan. Since kayo po ay grade 7 students pa lang, ang i-discuss ko sa inyo ay budget plan. So kung paano ninyo ibabudget yung inyong allowance o yung natatanggap nyong pera sa inyong mga magulang. Itong savings plan ay wala pa naman po kayong savings para pagplanuhan at yung investment plan ay hindi pa naman po kayo mag invest ng pera. Okay, so in this video, magpo-focus tayo kung paano po gumawa ng daily budget plan or can be weekly budget plan for your allowances. Bago ako mag-present ng example, ay i-define muna natin ano nga ba ang financial planning or financial plan. It is a plan that describes a person's current financial situation, his financial goals, and strategies to achieve them. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng financial planning. So ito po ay plan kung saan lahat po ng pinagkukuhanan natin kung paano natin gagastusin yung pera at kung magse-save tayo, yun po yung coverage ng financial planning. Ano po? Okay, so sabi ko po kanina, magfo-focus tayo sa budget plan. Ang budget plan po, kasi estudyante pa lang po kayo, pwede pong daily or weekly plan. Okay, so ibabudget natin yung inyong allowance. There are three coverage for budget plan. First, money earned or income. Okay, yung money earned ninyo ay yun yung inyong allowance or yung income kung saan yun po ay mga natatanggap ninyong pera. Okay, for example, yung iba po kasing estudyante, aside from allowance na natatanggap nila, sila po ay nagsa-sideline or nagtatrabaho bago pumasok sa school. So meron po silang additional na income maliban sa kanilang allowance. Kaya nakalagay po dito money earned or income. Letter B, expenses. So kung may natanggap kayong pera, kung meron kayong allowance, paano nyo ito gugugulin? Saan nyo ito gagastusin? Yan, kasama po yan sa part ng budget plan. At syempre, sa letter C, kung may matitira po mula sa inyong allowance pagka ibinawas natin yung expenses, meron po ang tinatawag na savings. Okay, so lahat po ito ay isa-isahin po natin itong part A, B, and C na ito. Okay, so let's start with the first part is that money earned or income. So yung mga natatanggap nyong pera. Okay, so pwede po nating ilagay as daily or weekly. Okay, so ano po ba yung natatanggap nating pera as a student? Kasi kayo po ay grade 7 student. So first, number 1 po dyan ay yung inyong allowance. Okay? So yung allowance po ninyo daily or yung iba po kasing mga magulang, ibinibigay po nila yung allowance ng kanilang anak na weekly, okay? Yung iba naman po daily or araw-araw po silang nagbibigay ng pera. Okay, so sa allowance, maglagay po tayo ng example. For example, 200 pesos. Okay, maglagay na po ako ng example dito. So 200 pesos po ang allowance ninyo sa isang araw. So sa isang linggo, siyempre, yung may pasok lang po from Monday to Friday, that is 5 days. So 200 times 5 is equal to 1,000 pesos. Okay? Another one, maliban sa allowance ay extra income. Saan po ito nakukuha yung extra income? So sabi ko po kanina, yung ibang estudyante po ay meron po silang sideline or trabaho bago pumasok or after pumasok sa paaralan. Yung iba po kasi sa umaga nagtitinda muna ng pandesal, yan. Sa hapon naman yung iba ay nakikiigib o inuutosang mag-igib ng kapitbahay. So, nagkakaroon po yun ng income. So, kung wala po kayong extra income kasi umaasa lang kayo sa allowance, so puwedeng allowance lang po yung inyong money earned, okay? So, karaniwan naman 'pag estudyante lahat naman po ay may allowance. So, kung walang extra income, okay lang. Halimbawa may extra income, maglalagay po ako, halimbawa 100 a day, in 5 days meron siyang 500 pesos, okay? So, all in all, kapag i-total natin yung money earned or income mo sa isang araw ay 200 plus 100, that is equal to 300 pesos. At sa weekly naman, 1,000 plus 500 pesos, that is equal to 1,500 pesos.
Okay, so second part ng ating budget plan after po ng income or money earned ay expenses. So yung expenses, ipe-present po natin by daily and weekly. So bilang estudyante, paano po ninyo ginagastos yung inyong pera? Okay, so maglalagay po ako ng possible expenses ng isang estudyante. So first po dyan, syempre pagpapasok po kayo, kailangang may transportation. Okay? Pero kapag ikaw po ay malapit lang sa school, walking distance yung paaralan, so pwede na pong hindi maglagay ng transportation. Pero karamihan po ay sumasakay sa tricycle or kaya sa jeepney papasok ng paaralan. Kaya meron po tayong transportation. So ilalagay po natin daily. For example, ₱20 ang daily mo. Bakit po kaya ₱20? Pagpasok sa umaga, ₱10 at pag-uwi sa hapon ay ₱10. Okay? So, gawin po nating weekly, multiply natin ng 5, Monday to Friday. So, 20 times 5, that is equal to ₱100. Okay? So, after po ng transportation, 'pag nasa school na, ano po yung mga possible na binibili natin? Of course, kailangan po natin diyan ng snacks. Okay. So, meron po tayong recess sa umaga, meron pong recess sa hapon. For example, ang daily mo na snacks or recess ay ₱50. Okay, matipid na po 'yan. So, ₱25 sa umaga, ₱25 sa hapon na pang-recess or snacks. O, halimbawa lang po 'yan. Kayo na po ang maglagay sa inyo kung magkano po yung snacks ninyo sa umaga at sa hapon. And then, pagpa-plus po ninyo para sa daily. So, sa weekly naman, so 50 times 5, Monday to Friday, 50 times 5, that is equal to ₱250. Okay? Yan po yung sa snacks. And then, pwede po ilagay ninyo ay lunch. Yung iba po kasi, kaya ko po inalagay dito yung transportation na umaga at hapon lang yung pamasahe dito, kasi yung iba ay kumakain sa paaralan, okay, nagla-lunch po sila. Halimbawa, hindi po kayo nagbabaon at binibili po ninyo yung pagkain ninyo sa kantin ng inyong school o sa labas ng school, maglalagay po kayo ng lunch. So halimbawa, maglagay ako ng lunch na ₱80, okay? Budget meal na po 'yan. So minsan lang po naman po magla-lunch kaya ₱80 lang, okey na po 'yan. Then weekly po natin, 80 times 5, Monday to Friday, that is equal to ₱400. So, yun po yung inyong lunch. Next po ay, meron po kayong minsan, school supplies. Bakit po? Minsan, nawawala yung ballpen sa school. So, kailangan yung bumili sa kantin o sa paaralan ng inyong ballpen. O kaya'y ang biglang may kailangan sa school, pero nasa school po kayo, wala po kayo sa bahay. So, siyempre, kukuha po kayo sa inyong pera. Ano po? Part ng inyong allowance. So, school supplies, ito lang naman po ay bihira. Pero kung sakali, nabili po kayo, halimbawa ng papel, coupon bond, ayan. Halimbawa, maglagay ako daily ₱20. So, sa weekly, 20 times 5, Monday to Friday, that is equal to ₱100. So, ano po ang pwede nyong pagkagastusan ng inyong allowance? So, pwede pong ilagay natin miscellaneous expenses. So, ito po yung mga expenses na wala po sa nabanggit. Okay, minsan kasi may paunti-unti na expenses. Halimbawa, ay naglalakad ka o nakaupo ka lang sa isang tabi sa paaralan, gusto mong mag-candy, 'yan. Halimbawa, 2 na candy, o kaya ₱5 candy, o kaya minsan yung iba nabili ng chichirya na kinakain habang naghihintay sa tanghali, o 'yun po yung mga miscellaneous expenses, okay? So halimbawa, maglagay po ako daily diyan ng ₱40. So sa isang linggo, 40 times 5, that is equal to ₱200. Okay. So tototal na po natin, or kung mayroon pa po kayong idagdag na gusto niyong idagdag maliban dito na inyong expenses, puwede pong ilagay dito, okay? And then kailangan po nating i-total. So kapag ito-total po natin, halimbawa ay daily, 'pag pinag-plus po natin ito lahat, yan po ay ₱210. At sa weekly naman, kung ipa-plus mo yan lahat, ₱1,050. Okay, so ito po yung daily nyo, ito po yung inyong weekly. Okay, so after po natin makuha yung part A at part B na money income or money earned, sa part A at sa part B naman ay expenses. Okay, so tingnan po natin, i-compare natin. Ang income natin or na-earn natin sa isang araw ay 300
at ang expenses natin ay 210. So kapag weekly, 1,500 ang income and then sa expenses is 1,050. Okay, ibig sabihin, meron pa pong natitira sa inyong allowance kasi hindi po niyo nagastos lahat. Okay, so 210 ang expenses pero ang allowance mo ay 300 or ang income mo. So ibig sabihin, may tira sa inyong allowance. So ang tawag po doon sa matitirang 'yon, yan po yung inyong savings. Okay, so ibig sabihin, araw-araw kung ganyan po yung budget mo at ganyan yung income mo, meron kang 90 pesos na savings. So saan po napupunta yung savings? Yan po ay tinatabi natin, itinatabi ninyo para sa mga iba pang gastusin sa mga susunod. Okay? Nagse-save ka kasi may purpose. Halimbawa, ano ba yung purpose mo? Bakit ka nagse-save din? Yung iba po kasi sa expenses, yung ibang bata nagtitipid para may matira sa allowance. Yun po yung savings. Halimbawa, gustong bumili ng damit, gustong may bilhin na gamit or gadget, yan. So nag-iipon po sila, okay? So for example, ang daily na savings mo ay 90 at ang weekly mo naman ay 450 pesos. So bilang estudyante, kung meron kang konting natipid sa iyong allowance, ay napakalaking bagay na po 'yon. Kasi karamihan po ng mga estudyante ngayon ay wala pong natitira. Yung iba umuutang pa sa kaibigan, okay? So bilang estudyante, matuto tayong gugulin lang kung ano lang yung mayroon sa atin. Halimbawa, ang allowance mo lang ay 100 pesos, do'n ka lang mag-i-stick sa 100 pesos, okey? Pagkakasyahin mo 'yon. Kung kaya mo pang mag-save, so mas maganda, okey? At yung savings na ito, puwede pa po ninyong gawan po ng itemize kung may plano pa po kayo na paggugulan ng savings na ito. Puwedeng pagdagdag para dito sa ating budget plan. Pero hanggang dito lang po muna. Hanggang savings, ano po, kasi ibang plan na po yung savings plan. Maraming salamat sa kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. So kung meron kang katanungan about planning, ay pwede pong i-comment sa comment box below at hintayin po ninyo yung aking reply.